Mm. Yeah, siguro sometime after nung 20, siguro last year nga siguro Mm. 2023 nag-start na kami mag survey for senators. And generally yung mga pangalan they're about the same. I mean, may mga konting pagbabago, may mga tumataas, may mga bumababa. Of course, pinaka noteworthy siguro the Tulfo brothers are still number 1 and 2 kasi ganyan rin naman nakita namin nung previous quarter. Although medyo dikit yung numbers nila, it's surprising. 60 and Mm. 57. 1 and 2 nga sila eh. And then, may mga bumababa ng bahagya, like si former President Rodrigo Duterte is, although he's still at 33%. Pero I think yung dito, um, may mga ibang respondents, I believe, na pag yung pangalan, hindi sila sure kung tatakbo talaga or not. And naka-affect sa pagpili nila kasi 12 lang pipiliin nila eh syempre, 'di ba? Minsan yung iba may mga 20 sa listahan nila na gusto ko ng boto to 20 tapos i-shortlist na Mm. lang nila. May mga iba Mm. naman baliktad, nagsisimula siguro may mga tatlo lang silang gustong iboto tapos pagdating ng elections dadagdagan nila, pupunuin nila yung listahan. So may ganun. Of course, si Doc Willie Ong, he's still number 10 to 16, but we conducted the survey before lumabas yung balita about his health. So, iyan nga, prayers for the good doctor. Yan. May mga other names dito tayong nakikita. Like of course, yung nabanggit ko nga, wala naman si VP Lenny, former VP Lenny dito. Si Camille Villar went up from first quarter, nasa 3% lang siya. Ngayon, nasa 17% na siya. So, although outside the top 12, 17 to 26, pero may changes na nakita tayo. And some of the other familiar names, andito pa rin naman. And then, yung Duterte brothers are outside the top 12, but they're there hovering. So again, itong survey actually was conducted August 28 to September 2, and it's a nationwide face-to-face survey, 1,200 respondents. Pero sinasabi nga natin, especially pag nagkaroon na ng COC filing, may final list na tayo ng mga definite na tatakbo. Ito mga probables lang. And iba na yung survey pag ganun, pag may final list na tayo ng mga